Hello mga idol, ito na after 3 weeks. Yan na nag-spray po tayo ng Resist, Primo Plant Booster, Agri-Tayon at saka Agri-Blue. Ito na yung result sa siling pansigang kung saan sa previous episode natin mga idol, tinalakay po natin yung mga bacterial wilt at saka yung fusarium wilt kung saan nagkakamatay po yung mga sili. Yan, biglaan lang habang may bunga, unti-unti po silang namamatay at sana po mapanood niyo po yung part 1 nating video noon mga idol. Ngayon po is pag-uusapan naman natin kung yung presyo ngayon po na farm gate price na 80 pesos is sakto na ba? Maganda ba sa farmer? May kikitain ba yung farmer? Or kulang pa? Yan, kasama natin si Paring Jomar, medyo nakakamuflads. Mainit. Yan, Paring Jomar, ano bang maganda ngayon sa presyohan na 80 pesos? Ano sa tingin mo? Sa atin no, sa experience natin, yung 80 pesos na yan, sakto na yan. Pero sa ano natin, sa mahal ng inputs natin, dapat medyo mas mataas pa. Pero 80 pesos sa sili panigang, mas marami kasi siyang magbunga. Sa akin, okay na siya. Mas kikita na, kikita. Kikita ka na. O, kikita or sobrang kikita na? Kung halimbawa hindi bababa ang presyo? Kung hindi bababa ang presyo, itong 80 pesos na to is profitable. Profitable na siya. So kumbaga, meron ka ng kita dito na half dun sa ginasto mo. Ayun, so ngayong first harvest natin dahil syempre mga idol napakaganda ng mga sili, mga magkanong mga ilang kilo ang ma-harvest natin? Ngayon sa first picking natin, ano pa kasi to hindi pa tumatawag talaga na harvest kasi picking to, selection lang to ng mga yung pinakaunang bunga dito na ano sa ilalim. Sa ilalim. Kumbaga sa isang puno makakuha lang tayo ng 4 hanggang 5. Hindi pala to marami ang hindi pa to marami. So estimated natin hindi siya bababa ng 100 kilo ngayon. Mga ilang puno yan siya? Yung buhay natin? Yung buhay natin, nasa ano lang tayo, nasa 2,000 to 3,000, 2,500 to 3,000 na puno. Estimated? Estimated. Yun, ang first picking natin is makakuha po tayo mga idol ng nasa 100 kilos. 100. Di siya bababa ng 100. Kung nasa 80 pesos ngayon po ang per kilo is nasa 8,000. 8,000. So, pwede na. Pwede na, pero mataas pa yung habulin natin. Habang tumatagal kasi dumadami din kasi ang bunga niya, no? Kasi ito, yung first 3 harvest nito, same lang siya ng dami, hindi kaya siya marami. Doon na siya dadami sa pag abot ka na ng 4th harvest to 10th harvest. Ito yung mula dito, mula doon sa pinakauna sa nga bibilang tayo ng 1, 2, 3, 4. Ito sa hanggang ito yung pang 5 na to. Kasi malawak na to. Kasi malago na yan, abot na yan hanggang dito. Tataas pa yan kasi mga idol. Abot to. Kasi dun sa ano natin una, yung lapas ulo. Hanggang dito ata dito tayo. Yung dito dun sa ano. Sige dyan ng kamar. So, ngayon ito mababa pa per speaking. So, pagdating to ng mga ikalima, dito na yan. Mataas na. Ayan. So dito ng mga idol, tinalakay po natin before kasi ito yung linya mismo na pinag-sprayan natin ng tickborne. So ngayon medyo pa-recover na rin yung mga damo. So damo. Mga bago na to, mga bagong sibol na damo yan. Ayan. Yung mga nauna, yung in-spray natin wala na. Ito yung bagong sibol na naman. Ito yung na-spray natin una. 2 months na ata more na nag-spray dito ng tickborne. Mahigit isang buwan na. Mahigit isang buwan. And last na update po natin dito nung nag-spray po tayo ng foliar fertilizer na pampadami ng bunga, yung Primo Plant Booster. At the same time, Resist, para sa ano yung Resist na in-spray mo, Mar? Para dun sa prevention natin ng anthracnose, mayroong mga leaf spot, saka yung, ito. Fungus. Yeah, bacterial spot yan. Saka fungus natin. Ito kasi bacterial spot, dito sa mga sili kasi. Parang blight? Yung doon sa ibang tanim blight, pero dito sa sili kasi ito is bacterial spot. Bacterial blight, bacterial spot. Bacterial blight or spot mga idol, ito, yung mga dahon niya. Pag ginayaan natin yan, lalaon, magiging ano yan siya, anthracnose. Kasi lilipat yan dito sa mga tangkay pag ito. Yung anthracnose kasi, pag hindi natin siya na-prevent, pag kumapit na yan dito sa stem ng puno, yun na yung magiging anthracnose pag namunga. Ayun. So ito na. So ang hina-harvest po natin ngayon is mga ganito siya kalaki. Ito. Tama no? Ganyan kalaki. Kumbaga mayroon yang palatandaan na yan. Yung hitik siya, tsaka yung ito yung tangkay nito is hindi siya malutong na siya.
Malutong na. Kasi pag may na-harvest ka dyan, Ay, pag hindi malutong. pag hindi yan malutong, ibig sabihin yan, kulang pa yan siya ng mga 5 araw. So pwede sa next harvest na. Ito Yan, palatandaan yan. Yan ito matiba, matured siya, mataba, matigas, yan malutong. Ito malutong na siya. Pero hindi sa size siya tinitingnan. Hindi siya sa size. Kasi minsan, meron kasing malalaki na pwede na. Pero pag tinignan mo dito, hindi pa siya ready. Pero dahil sa size niya, makukuha din siya. Pero meron ding maliliit kasi, titingnan mo maliit siya. Pero hindi mo alam matanda na. Kasi ang palatandaan din ng sili, yung pag lumabas na yung tingkad ng kulay niya, tsaka lumalabas na shiny na siya, tsaka yung ito, yung wala ka na mapipisil na parang hangin. Ibig sabihin niyan, okay na yan siya. Okay na. Medyo matigas na siya. Kasi ito may hangin pa, langanin pa rin. Kagaya nito, ito yung puno na to. Ito kasi maliliit yung bunga niya, yan. So, ayan mapapansin mo. Yan, ito. Maliit siya. Pero okay na. Tsaka pangalawan, ito, palatandaan din. Pag mayroon ka nakikitang buntot, ayan pag may mga buntot pa yung dulo, ibig sabihin niyan, hindi pa yan siya pwede. Medyo alanganin pa siya pag may buntot. Ayan. Ito, pag may buntot daw yung bunga, hindi pa yan siya hindi pwede. Pa pwede. Like, itim ayan, makikita mo yan. Ito parang pwede ba mapitas? Isa lang mar? Kunin mo. Ito, sa isang puno, hindi naman siya, wala siyang, magkasama lang yan sila, pero walang buntot. Ito siya mga idol, papakita natin malapit sa, nakastand kasi tayo Ito, wala siyang buntot. So, harvestable na siya. Ito, para makita nyo may buntot po siya, alanganin pa daw yan siya mga idol. Kasi pag sili green kasi, green lahat ang na-harvest. Sayang kasi ito, pag good size kasi yung na-harvest natin, ito, 15 grams talaga to. Pag medyo malaki kagaya nito, umabot siya na 20 grams. Kasi tinimbang ko doon, may 5 piraso akong dinala kanina na yung good size. Doon siya digital lang para hindi tayo umabot siya ng 95 grams ang 5 piraso. So, mga kulang 20 grams. Kulang 20 grams ang isa. So, kasi noon doon sa mga nauna nating sili doon dati, yung kahit yung maliliit, hindi talaga siya bumababa ng 10 grams. Nasa 10 grams, 15 to 20 grams talaga yung maximum na isang piraso. Kasi imagine mo mga idol, almost same size lang sila, pero ito medyo bata pa. Ito ang medyo matanda, kaya mas mabigat po ito siya. Nagano yung stand natin na tawag yan. Parang hindi siya balance. Naka-tripod kasi tayo mga idol. At saka ito po mga idol ang sinasabi ni Paring Jomar na itong lip spot. Ayan, bacterial lip spot. Ito po yung bacterial lip spot mga idol. Yan, pag may makita po kayo sa inyong mga sili na ganyan, ito po yung bacterial lip spot. Sometimes kung pupunta sa bunga, magiging anthracnose ba? Magiging anthracnose siya pag kalaunan. Kalaunan. Kasi ito, lilipat to sa stem na to Pag wala na yan, hindi kasi yan siya masyado na makapenetrate dito sa dahon kasi may ni-spray tayo. Kaya pag wala tayong systemic, lilipat yan siya dito sa stem. Kaya nagiging kalaunan, naging anthracnose siya. Spray tayo ng spray, hindi nawawala kasi nandito na yan siya sa puno na talaga. Kaya ang ginagawa natin, pinuputol yung puno para magbago. Release siya ng bagong tangkay. Yan dito. So dito mga idol, yung last na spray natin is ngayon? 10 ml. 10 ml ba yun, Mar? Ng resist ang in-spray natin dito. 15 ml na resist ang in-spray natin dito mga idol. At saka Agrition, ilang ml ngayon? 15 ml ng Agrition. At saka yung Agri-Blue na 40 grams. 40 grams po siya mga idol as maintenance. Pero ngayon siya, dahil siyempre nag-harvesting na mga preventive at saka mga kadalasang sakit sa panigang. Kasi parang almost same din sila ng siling labuyo kasi. Dito sa siling panigang, ang pinaka-mortal dito na yung talagang dito kasi sa dahon, kaya natin siya kaagad, makikita natin siya kaagad. Pagdating naman sa bunga, yun yung pinaka-crucial kasi minsan, akala natin okay yung bunga, pero hindi natin alam yung may gawa is yung fruit fly. Yun yung pinaka-unang sani ng damage ng panigang. Ito parang may nakuha akong fruit fly. Ito. Fruit fly. Kagaya nito. Papakita natin doon. Ayan. Ito malapitan mga idol. Ito pero wala to, hindi to siya active kasi nga, namatay yung itlog niya. Kasi may in-spray tayo.
Yan, ito siya mga idol is Or natusukan siya isang ng fruit fly, mga sign na may fruit fly Fruit na, fly. na tusok. tusok at saka Ito naman yung damage Yan. talaga ng fruit fly. saan Mar? Ayan. Active yung Buhay pang larva niya sa loob. itlog. Pag ganito siya mga idol. Ito, Yan. kagaya nito, hindi na to siya katatakutan yung ganito. Kasi kumbaga Namatay yung itlog nakaitlog man, nakatusok man dito yung fruit fly, pero hindi siya nakapagpisa kasi nga na-eliminate natin Na-sprayan siguro siya. yung lalaki, hindi nagano, yung kumbaga yung hindi fertile yung egg. Pero kung pinabayaan kasi natin kagaya nito, ang sani kasi ng fruit fly doon sa area is pag may nakapasok tapos may bunga kayo na nakita, hinayaan nyo dito, iniwan nyo. After 3 days mapisa, magiging fruit fly. Yun na yun silang dadami dito. Kasi maiksi lang yung buhay ng fruit fly. So Kaya ano nagawa? Kaya pag napatay natin yung yung unang yung nanay, pag nakaitlog siya, kukulik natin yung itlog. After nyan, wala na kayo makikita. Panibago namang fruit fly kung galing sa ibang kung area. Kung may panibago na naman fruit fly galing sa labas, mabilis na lang siya puksain kasi nga isprayan natin siya 3 days lang. Ang recommended ko pala from Agway Chemicals. Mabisa siya kasi through contact lang pag tinamaan natin yung fruit fly. Hindi ko sinasabi na pag in-spray natin na mamatay. Pag tinamaan natin sila, yung Agrition ni Agway Chemicals. Agrition, yun yung 15 ml na pinag-spray natin before mga idol. Agrition 15 ml. Tested ko na yan siya, yung Agrition. Ano mismo ang fruit fly mismo ang papatayin niya or yung itlog? Fruit fly yung nanay. Yung nanay mismo. Kaya pag kinulik natin yung bunga, tapos napatayan natin yung nanay, next cycle yan, wala na yung fruit fly dyan sa area. Basta wala lang papasok na fruit fly galing sa ibang area din. Pero mapiprevent natin siya kasi gagawin mo after 3 days, spray ka ng 15 ml na Agrition. Kahit broadcast mo na pag-spray, tatamaan sila, mawawala na yun sila. Yan. Yun talaga yung ano ko na kasi sa experience natin, pag picking talaga, mayroon talaga yung fruit fly kasi nga nakapag-itlog sila. After tayo nakapag first picking, nakita natin yung tinamaan ng fruit fly, nakulit natin. Tapos nakapag-spray tayo, after nun wala na tayo nakikita ng fruit fly. Ayun ang maganda. So, fruit fly ang another problem. Punta tayo doon mga idol kasi dito dati yung may mga wilting mayroon ka pa pang wilting ngayon dito? Meron pa. Yan. May nakita pa tayo. Pero ito nakapag-recover na ito. Tinamaan ng bacterial blight. Okay na. Okay na nung nag-drenching tayo mga idol ng nag-drenching ka ba Mar ng Agrition? Hindi na. Hindi man niya ini-spray lang yung Agrition. Yung yung sinasabi mong Resist. Yung isa, Agriblo. Yung Agriblo natin, kasi contact yun, ginagawa natin, spray natin siya. Ini-spray lang talaga. Hindi ka na nag-drenching. Hindi na. Lagyan muna natin yung stand natin ng pabigat. Ito, Agriblo, ito. Yan. Ito, kung makita nyo, kasi last 3 days nag-spray ako sa dahon. Nag-spray ako last 3 days. Kasi sabi ko mag-harvest tayo ngayon. Nag-spray muna ako 3 days before. Ayan, safe naman siya. Kasi contact katayan siya Mar, no? Ito yung tinamaan ng fruit fly. Yan. Yan. Yan siya. Napisa na yan sila sa loob. So hindi pa nakalabas. Hindi pa. Ulod. Ulod. Larva yan. Uod pa yan siya ngayon. Kaya ang kinukulik to pag yung importante talaga pag nag-harvest kayo, huwag nyong iwan dito sa ginagawa namin. Napaiwan ko yan dito after mag-harvest, pinapakulik yan. Para makita lang. Kasi pag hindi mo nakulik to, isipin mo meron tong dalawa. Pag nangitlog to, meron na namang dalawa. So marami na. Yung isang fruit fly kasi, sa isang araw, kaya nila magtusok dyan ng 5 hanggang 6. Sobra pa. So pag hindi mo yan sila na-eliminate, pero ang kagandahan na kasi sa yung fruit fly kasi, hindi yan sila tutusok na kahit saan bunga. Kung saan lang yung matured na bunga, doon lang sila tutusok. Doon yan sila tutusok. Tapos kung saan yung bunga na tinusukan nila, doon yan pipenetrate nila. Always yan sila doon doon sila tatambay. Hindi yan sila na pagtusok dito lilipat agad dito, hindi yan. Ang fruit fly, pag doon siya nakatusok siya ng 3, doon lang yan sa paikot-ikot. Tapos pag nag-spray ka, natamaan mo, pero hindi mo kinulik yung bunga, nahulog dyan. Yung napisa dyan na 2, yan, sila na yung tutusok na marami. Pag mas maraming fruit fly sa isang puno, mas maraming natatamaan. Pero kung pag may nakita kayong isa, asahan nyo dyan, ang pinakamaraming natusukan yan, 5.
Yun kasi yung napapansin ko sa kanila, hindi yan sila ano yung tusok dito, mamaya dito na naman, hindi yan. Kung saan yung matured na bunga, doon yan sila tutusok. Yan, panibagong knowledge po yan siya mga idol kasi syempre kami, actual din po kami nag-farming sa sili. Sa sili kasi medyo rare lang talaga ang fruit fly. Although nahihinog siya, nagiging pula yung sili. Pero Kasi, rare lang siya may fruit fly. Ang problem lang talaga doon is usually fungus like anthracnose. Kasi yung siling panigang kasi, yung kulay nito is may greenish siya na pagka-yellowish. So attractive siya sa fruit fly. Unlike sa paniga, Unlike sa labuyo na dark sili Taiwan. green. Sili Taiwan na dark green. Pag nahinog siya, red. Hindi So, siya dark green, tutusok. hindi siya agad makikita ng Fruit fly. Unlike nito, nakikita nyo, maliliit pa yung bunga, pero matingkad na yan, nakikita agad yan ng ano. Kasi yung fruit fly kasi, na-attract yan sa mga dilaw. So yun ang problem mga idol kasi ang halimbawa kung baguhan ka na farmer, manage ka lang about sa fungus, manage ka lang about sa mga insekto like mga thrips, mites, aphids na nagpapakulot. Yun pala, pagdating sa bunga, madadamage din pala siya ng fruit fly. Meron nag-ano sa akin, maraming nag-inquire sa akin, nagpapatulong. Ano daw yung sakit na ganito nakikita nila. Bigla lang daw naninilaw tapos nahuhulog. Nung hiningan ko sila ng video at saka pinatingnan ko yung bunga, sabi ko fruit fly. Kasi sabi nila, meron doon nagsabi, lapnose, anthracnose. Sabi ko, yung anthracnose, spot yan. Yung lapnose, nasusunog yan sa labas. Ay, ang problema pag ganito, sa loob. So, fruit fly yan. Pero hindi common ang anthracnose sa sili, no? Yung sili panigang, papasok pa rin. Pero hindi siya gaano kalala. Lala, kasi pumapasok lang ang anthracnose once matanda na yung puno, like umabot ng year, tapos wala kang preventive na ginagawang systemic, papasok siya. Pero pag meron kang ginawang systemic na prevention dyan, hindi yan papasok. Yun. Ayun. So, ganun po siya mga idol ha. So, Kasi tandaan po natin. Ito kasi madulas. Meron kasi itong silupin. So, nakakapasok lang yung anthracnose dito once nag-crack yung sa balot or nagasgas, like Natural protective niya. Kulang tayo sa fungicide, makakapasok siya. Kasi ito, pag niluto mo to, tanggalin mo to, meron tong silupin na sa labas eh. Kaya hindi yan gano'n tinatapakan Parang silupin siya tingnan. Unlike sa sili Taiwan na wala siyang protective na parang silupin. Pag talagang na-expose sa ulan, anthracnose agad. Ito hindi. Ganun pala. So, another knowledge yan. So, tandaan lamang mga idol ha, sa pag-eliminate ng anthracnose, yan, like kay paring Jomar, preventive measure niya yung resist na 15 ml ng agway and agrition, no, para sa fruit fly. Tapos isa pa, yung mga pinag-harvestan natin na yung mga bulok, huwag nating iwan dito. Kasi yun yung nagkukos ng anthracnose. Like may nakuha kayong bunga, kahit wala siyang fruit fly, iniwan niyo dito. Pag dyan nabulok yan na yung magiging cause ng may mga dadami na ang anthracnose na dito sa bunga. Lalo na kung may anthracnose yung nabulok. Like, meron kayo nakita anthracnose nabulok dyan. Pag hinayaan nyo yan, after 10 days, pagbalik nyo, magugulat na lang kayo. Like 5 meters dito, pag dito, yung galing yung tubig. Doon hanggang doon, meron yan makikita pa isa-isa. Yan, wala kasi tayong bunga ngayon mga idol na maipakita na mayroong anthracnose dahil wala. Pero ang fruit fly, ito po yung mukha niya. Kumbaga kapag nalaglag na siya na reject version niya na. Meron yan sa loob. Yan, active lang uod yan sa loob. Pwede bang mapisa, Mar? Isayin natin. Manghang ba to? Yan natin. Yan. Yan natin. Nandiyan yung uod sa loob. Uod. Nasaan ka? Hindi naman mabaho, no? Doon sa loob. Malayo na siya? Malayo na yan. Buksan muna namin mga idol ha. Yan papakita sa inyo. Wala na. So yun, nakalabas na siya. Wala po siyang uod mga idol. Nakalabas na daw parang sabi ni paring Jomar. Hanap tayo nung yung nabuhay na yun siya, Mar. Ito. Parang ito meron pa. Okay, hanapin natin. May po mga idol, may makati na na damo ito. Itong damo na to, sobrang kati talaga mga idol. Ito. Napakakati. Bulan-bulan. Ito, nakita ko. Buksan mo. Ito mga idol. Yan, tandaan nyo, wag yung isagi ito.
napakakatid po siya na ano na Ayan o, napansin mo. Ayan mo, ito, napansin mo. malaki oh. May silupin. Ayan o, may silupin. Ayan, sabi ko may silupin yung bunga. Hindi kasi maano no. May silupin. Wala Ayun, tayong yun cameraman yung- eh. Yun yung uod. Saan? Tumalsik ata pagbalik mo. Kasi may nakita ko dyan ganyan, gumagalaw-galaw. Wala. Maliit kasi yan eh no. Nandiyan yan kanina pag ganun mo, tumalsik. Tumalsik siya. Isa lang ba siya? Isa lang siya? Ito lang. Wala. Ayan, ito. Ito, ayan. Ito. Ito po yung, ay, saglit lang, makipakita natin ng buo doon, Mar. Baby. Arin, idala ko lang dito. Ay, dalawa sila. Yan, oh. So, isipin mo, dalawa yun. Ano yan? Nawala yung focus camera natin. Uy, itong uod na yan, oh. Ito ba sa camera natin? Piki kasi yung camera natin. Ito pa isa, meron pa. Ayan, nasa dulo na siya, oh. Yan, Ito na siya, Maro. Pa. Ayan. Ito yung uod na magiging Fruit fly. fruit fly. Yan, gumagalaw na siya mga idol. Yan. Hindi kasi siya maano ng camera natin. Eh. Basta sa akin yung recommended ko. Piki Para kasi yung cellphone natin. Hindi na kayo bili talaga ng mamahaling gamot para sa fruit fly. Tirahin nyo sila ng contact. Tapos tirahin nyo sila. May best time na para tumira kayo ng Ano? may best time na para tirahin nyo yun. Ilan sila? Isa. Dalawa. Okay. Ano natin? Ano natin? Lagyan muna natin dyan. Camera natin sa tripod. Yan, dagdag mo pa ito isa. Ito. Ilagyan natin yun. Usually, hindi naman tumarumi. Yung iba kasi pag nakakita ito, ew! Dito. Tumarumi. Ano naman kinakain nito? Sili. Mayroon pag Dito yung mga anak ng fruit fly. ano yun? Bilis. Wala. Wala na yung mga matay na yun. Yung iba yun sila mag-survive sa Wala sa araw. Makapag-survive yan sila once na nagiging ano sila, yung may cocoon. Kahit maarawan. anong kukul. Yung parang may balot na sila. Ah, magkaganon pa sila? Oo, Parang kasi butterfly? Una, itlog. Pangalawa, ito, Larva? larva. Magiging pupa siya, yung may balot. Yan Oo. yung May kukul. may cocoon. Hanggang sa magiging young fruit fly na siya. Yung batang fruit fly. Then, ay, gano'n naman ulit ang cycle. After 3 days, mag na naman sila.